Parang pakinggan natin to si si Marcoleta. Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan, So, may hirit nga po si Marcoleta na pati pala siya nilait ni Vice Ganda. Sabi ko nga ho sa inyo di ba? Yan to yung kanyang klase ng joke ni Vice Ganda, yung panlalait, di ba? I mean, that is not a talent. Hindi po yan talent. Ano ho yan? Parang talent pang ano lang yan, pang, alam mo yun, pang, sa madaling salita parang ganito. Maraming klase ng vlogger. Di ba? May bumabanat. Marami na bumabanat ngayon tulad ko, si Banatbay. Pero kailangan, laliman mo yung banat mo. Hindi lang basta kang bumabanat. Meron kasi dyan yung mga basta lang bumabanat sabi ni Puting ahas, adik ko, ano ka, ganyan, bangag, ganun. Hindi, dapat laliman mo. Di ba? Kailangan may lalim yung sasabihin mo. Ipapaliwanag mo yung mga issue, tapos dun ka bumanat. Hindi yung puro lang puro ka lang chismis tapos puro insulto lang. Walang ganun. Yun kaya nga kinukonsider ko yung mga ganyang vlogger na mga mabababaw na vlogger for the views ika nga. Kasi minsan gusto lang natin ng ganun Sa kabila may ganyan din yung bungal. Yung bungal na sa kabila walang kundi gago. Di ba puro ganun? Walang pinagkaiba Di ba? Ganyan din ang kaugalian ni Vice Ganda. Sa tingin ko yung kanyang klase ng joke, kung hindi man lait lang naman lait. Sana lang, laliman mo naman Vice Ganda. I mean, okay, it's your freedom of expression. Laliman mo yung joke mo, yung medyo mapapaisip ka, paano mo naisip yun? Parang ganun. I mean, ang ganda ng joke na yun parang paano mo na-connect yun, di ba? Dapat ganun, hindi yung, wala lang. Kung tignan yung mukha ni Marcoleta. Walang kwenta, di ba? Parang walang saysay yung mga gayon. Ay, nako. Anyway, ito papakinggan na natin dito Ang tindi ng banatan kanina sa Senado. Ang lalim mo ng pagdating doon sa issue ng online gambling. At ang binira nila dito yung BSP. Kasi ang tagal. Ito muna, panoorin nyo. Deputy Governor, can you clarify? Sabi nyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links? Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo? Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash ko ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please... I know, sir, sa banking, very conservative. You have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply.
Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Your Honor, if I may... Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will go to, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo, hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So please, sir, di ba, ano lang, konting pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito, di ba? Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ano eh, ng gaming eh. That's why, di ba, we'll allow them to ano. But you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. Yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So ano, balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So, sir, why do we give them 48 hours pa? Kung sure naman kayo. So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay lang sa atin o sayang kita? Sayang Your kita. Honor, Hindi ko naintindihan eh. Kasi binigyan nyo since, it's August 14 eh. Binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank eh. So, I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservative, these are gentlemen, etc. But if you called everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. You come here in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to... Sir, the ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong technical people sa central bank? Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days? Your Honor, it's because of that reason to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. At pumayag sila. So alam na nila. So naghahanda na sila. Oh, number 2, the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Why do they need due notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm sorry, ikaw yung nandito in the central bank, pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yeah. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I start by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, pabalikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? it starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, ina-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Saturday. Sa Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po.
Para malinaw po tayo, hindi yung sabi nga ni Senator Yo, Cayetano, contempt yan, wag mo contempt mo na biro-biroin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Correct. Hindi po ito basta-basta. We Ah. are facing crisis, Mr. BSP, sir. Ah. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir. Iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time 48 hours to take it down, while we heard from ASEC Paraiso a while ago that they can do it right away. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable yung answer bakit kailangan ng 48 hours. We wanted to protect the public eh. Namamatay na nga yung mga tao eh. Numbers don't lie. These facts, these reports, ang dami pang hindi nare-report, Mr. Chairman. Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Totoo yan, totoo yan. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin mai sara ngayon kung kaya naman. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answer being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Nako, ayan. Alam mo mga kababayan, ang simple-simple talaga nitong issue na ito eh. Hindi ko magets bakit parang ang bagal kumilos pagdating po sa kailan aaksyonan itong issue na ito. 'Di ba? Kasi una-una yung yung bagang bilis ng access. O, 'di ba? May GCash ka, nakalink na doon yung alam mo na, yung sugal, yeah? So, ang bilis talagang maubos. Yun ang doon eh. Alam mo, yun nga sa casino. 'Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi kasi hindi naman papagkailan, nag-show din tayo doon eh. Oh. Iyon, hindi ko sinasabing niyo yun pero at least apakahirap pumasok doon, 'di ba? At sasadyain mong pumunta. Ibig sabihin, kung talagang may income, let that income yung doon sa mga casino. Oh, but I'm still totally against any form of gambling Pero kung gusto mo doon ka na lang. Kasi dito sa mga online, ay grabe nasa kamay mo na. Andali. Yung iba nga, 'di ba, yun na nakikita natin eh. Yung iba talaga naglalaro lang ng casino, ay naglalaro naggagamble sa kanilang online habang nagdadrive. Hindi naman nagdadrive habang nasa trabaho, naglalaro. 'Di ba? I mean, ganun nakadali ang access. Tapos idinikit mo pa sa online na hindi mo pa yung sa mga GCash, sa mga Paymaya. Hindi ko alam yung sa Paymaya. Mga ganun. Bakit hindi agad-agad ipastop? Yun yung sinasabi nitong mga senador natin, di ba? Anyway, I really hope na may gawin ho itong ating mga government official unless may utos si Marcos, di ba? Kasi kahit nga si Marcos, hindi ho siya kumbinsido na totally itigil ho itong online gambling. Hindi ko nga maintindihan. At hindi ho yan pinupuna. Hindi ho yan pinupuna ng ibang tao. Diba na akala ko ba kayo ay against online gambling, against kayo sa pero yung mga vlogger ninyo, hindi pinupuna yan.